Sa wakas, Ping pahayag, pabor kay Sara Duterte, Luistro natulala sa pangyayaring to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natin ang reaction opinion itong post ng JMA News. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si General Macanas. Syempre, huwag nyo kalimutang subaybayan ang channel ni General Macanas. Syempre, suportahan natin yan at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas, mga katunay. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Payag ito ni Senator Ping Lacson. Lacson? Sabi niya, hindi ako tutol. Bagkos, nakikiisa ako sa pananaw na dapat 16 ang bilang sa ngayon kahit may nakakulong at nagtatago. Yun naman pala pananaw niya eh. Ano yung inaapi-apila niya na gusto niyang bawasan yung 16? Diba? Si Lacson kasi minsan ang gulo-gulo ng utak, hindi mo maintindihan. Okay, noong day 1, nag-announce si Presiding Officer Escudero na according to the Constitution, dapat 16, 16, oo. ang threshold o bilang ng boto para makonvict si VP Sara. Oo. So maraming natuwa. Kahapon, biglang nagtanong si Senator Judge Lacson. Tinanong niya si Presiding Officer Escudero kung yung announcement ng Presiding Officer na 16 ang required number of votes ay sarili lang niyang pananaw o ruling, sariling decision ng Presiding Officer or yun na nga ba ang ruling ng buong impeachment court. Nilinaw ni Senator Escudero na kanya lang yun bilang Presiding Officer. Ibig sabihin, hindi pa yun final kasi kanya lang yun eh. Ang impeachment court is composed of 24 ba o 23, depende, o 21 na lang yung actual. So kung personal lang na ruling yon ni Senator Escudero, ibig sabihin, pwede pa yung mabago. Huh? Pwedeng, ang mangyari niyan, magbutuhan ang impeachment court. Pwedeng i-motion. Somebody move that the court will vote kung ilan ba talaga ang number of conviction vote. So magbutuhan na. So, ibig sabihin, may pagkakataon pa palang bawasan. May pagkakataon pang matupad ang mga pangarap ni Lacson na bawasan. Okay, Lacson, wala na talaga akong bilib dyan. Dati, bilib ako dyan sa taong yan. Ngayon, wala na. Niha-niho, wala. Yung prinsipyo niya, nagtago na sa bulsa niya eh. Alug-alugin mo nga yung bulsa mo, baka sakaling malaglag, bumalik. So ngayon, sinasabi ni Senator Lacson, nakikiisa siya na 16 ang dapat na number of conviction votes. Nakikiisa siya pero gusto niyang bawasan. So ano, ang tanong, naniniwala ba kayo kay Senator Lacson? Ako hindi ako naniniwala. Sa totoo lang. Hindi ako naniniwala na nakikiisa siya. Kasi kung nakikiisa siya, hindi na yung para magtanong pa siya kay Escudero. Diba? Bakit itatanong mo pa kung nakikiisa ka? Kasi kapag sinabi ni Escudero na 16 ang kailangan na boto, okay na sa'yo yun. Kasi parang yun naman talaga eh, di ba? Hindi ka na dapat magtanong pa ng magtanong. Gusto niya 16? Kasi yung iba, example, nagsalita na si Senator Gatchalian eh. Pababa, ang gusto niya. Nagsalita na si Senator Rapi Tulfo, pababa. And I believe, karamihan sa majority dapat ibaba. Okay, so ngayon ba, sina Lacson lang at Escudero ang pumapayag sa 16? Pag nagbotohan, kahit pagpalagay natin Escudero 16, Lacson 16, magbotohan sila. Talo pa rin ang grupo kasi ang
ang minority block, 8 na lang sila. 8. Plus Soto and Escudero. 10 lang. Eh itong majority, 11. So ang magiging boto, pag nagbotohan, 11 versus 10, panalo pa rin ng 11. Kaya pa rin nila yung mapababaan ng Kaya naman ganyan talaga ginawa nila eh. Pinakulong nila yung iba, tinanggal nila yung iba. 'Di ba? Kasi ang gusto talaga nila, yung minority ngayon, laging matalo sa botohan. Kasi lahat talaga dyan sa Senado is dinadaan sa botohan. So, ano ang solusyon para hindi na manalo sa botohan? Di tanggalin yung makakalamang sa botohan o yung pwede pumantay sa botohan. 'Di ba? Tayo taktika-taktika na lang eh. Baka nga pagkatapos ng mga impeachment na yan, halimbawa si BP Sara napatanggal na nila sa pwesto. Tapos na yung mga ganyan-ganyan, mga mamaya palayain na yung mga yan eh. 'Di ba? Ganun lang yan. O hindi man sila palayain, talagang ano. Kasi yun naman talagang purpose eh. Na mabawasan sila. Hindi sila makausad. Kasi hanggat kumpleto sila, halimbawa 12 sila, nandiyan si Marcoleta, nandiyan si Jinggoy, nandiyan si Bato, wala. Magkakatalo-talo lang sa botohan. Doon nagkalintik-lintik sa botohan, kaya si Soto napalitan eh. So syempre ayaw na nilang maulit yung ganun. Papayagan ba nilang maulit yun? Syempre hindi na. So ano ba dapat gawin? Hindi magbawas-bawas na tayo. Para yung nabawasan, hindi na sila mananalo sa botohan kahit anong gawin natin. Kung gusto nating bawasan yung mga boboto para sa ma-impeach si BP Sara, is gawin na natin. Kasi hindi naman mananalo yung minority sa atin dahil kompleto tayo. Ito, ganyan-ganyan, majority, di ba? Lamang na lamang sila. Di ba? Para strategy lang naman yan. 15 or 14 ang number of conviction votes. Kaya huwag tayong pakukumpiyansa, baka mamaya drama-drama lang nila ito. Sino pa kaya sa majority senators? Kay Lacson, nako. Wala yun, parang ano lang yan, simpatyang tao lang yan para sa tao, para sa akin, parang pakitan tao lang yung sabihin 16, pero tutusin kung magkakabutuhan na sino gustong pababain ng ni BP Sara, yung mga boboto sa kanya impeachment, naku, boboto din yan. Napapabor na 16 ang number of conviction votes. Baka posible si Senator Juan Miguel Subir. Kasi I still believe na mayroon pa rin siya yung independence. Iwan natin si Subiri Lang. All others. Yung tatlong dilawan. Siguro, baka mamaya mag-isip dyan yung mga re-electionist, yung mga tatakbo uli sa 2028. Kumbaga kung tutuusin, ito na yung oras nyo para pabanguhin nyo na yung mga pangalan nyo. Bawi-bawi kayo pag may time. Siyempre, ini-expect ng majority, mananalo tayo, nabawasan. Siyempre, pabanguhin mo ang pangalan mo. Sundin mo ang kalakaran. 16 talaga. Hindi mag-16 ka. Di bumango pangalan mo, isang iglap lang. Nakakalimutan na ng tao yung atraso mo. Kasi Subiri, gusto ko 16. Ganito. Boto ko sa 16. Yan. Sa daming naiinis kay Subiri, di mababawasan ng konti yung inis nila. Wala na yan. Kiko, Rizap, Pangilinan, wala na yan. Yung dalawang... Wala tayong aasahan dyan kay Pangilinan, kay Ontiveros. Wala tayong maaasahan dyan. Yan ang mga numero unong gustong magpatanggal kay Sara Duterte. Talaga ipatatanggal nila yan. Hindi makapasok yung mga manok nila. Siyempre, hindi makabalik-balik yung dilawan, no? Kita nyo, imbis na pagkakataon ng dilawan, ang kakampik na mag-rise noong 2022, kala nila mananalo si Lenny, tinalo ni BBM. Ngayon, pagkakataon na nila ngayon 2028, kaso nga lang, ang hadlang sa kanila si Sara Duterte. Hindi yan, boboto ng impeachment kay Sara Duterte yan, sure yan. Dalawang Tulfo Brothers. Ano na yan? Wala na Bigay yan. na yan. Wala yan. Yung mga pinagsasasabi nila, si Rapi Tulfo, sinasabi niya, Duterte siya, dati, support Duterte. Wala yan. Matutuusin itong dalawang Tulfo na to, no?
lagi nilang binabanggit ang mga Duterte noon, lagi nilang pinagtatanggol. Para sa akin kasi yung ginawa nilang yun sa programa nila, hidden agenda lang yun. Sa totoo lang. Kumbaga, kinikiliti nila yung tao. Kasi ito pag pinagtanggol natin tong Duterte, magiging mabango pangalan natin ganito, ganyan Di ba? Parang ginamit lang nila yung ganyan, no? Pangalan ng Duterte, ganito, pagtatanggol ko kayo, ganyan, ganyan. No? Para si Bam, di ba? Napekinis tayo ni Bam. Nung eleksyon, di ba? Pinalabas yung video niya na nagpapasalamat siya sa mga sa kay PRRD. So inisip naman ngayon ng mga tao, aba, si Bam, laki ng respeto kay PRRD. Naku, maka PRRD pala to, ganito, iboto na natin. Ayun, nanalo si Bam. Tapos, itong dalawang tulpo, syempre, yung mga sumusuporta sa Duterte, itong si Rapi Tulpo, sumusuporta pala sa mga Duterte to. Ito si Erwin Tulpo. Di iboto na natin. Siyempre, alam ng dalawang magkapatid na yun na malaki din ang suporta ng mga Duterte. Di nakuha na nila. Ngayon, senador na sila. Di tablado na si BP Sara. Baga parang ang mga Duterte kasi ginagamit na stepping stone Di ba? Para mamayagpag yung pangalan nila, maging matunog. Hindi naman kasi pwede nilang gamitin yung Marcos kasi alam naman nila yung mga panahon na yun. Yung Marcos, maraming galit na tao ng mga panahon na yun. So kung kaninong pangalan yung gagamitin nila, Duterte, di ba? Lalo na si PRRD, pababa pa lang. Soto, 6 na. Soto. Villanueva, wala na yan. Wala na akong tiwala kay Villanueva. Pito na sila. Sino pa ba? Ako, wala na akong tiwala dyan kay Villanueva, kaya lumayas talaga ako dyan sa JIL Simula nung tumakbo yung tatay niyan, dati, okay naman yung GIL kung tutuusin. Dati, ha? Pero nung nabalitaan ko, nung eleksyon, tatakbo si Eddie Villanueva, naku, umalis ako. Pinagtatatanong ko yung mga pastor, kung bakit kailangan tumakbo ni Brother Eddie sa politika? Diba? Tingnan mo naman ang sagot sa akin. Para mapakalat ang salita ng Diyos. Para mas lalong lumawak, maintindihan ng taong bayan, at maiparating sa kanila ang mensahe. Diyos ko naman. Maiparating ang mensahe. Kailangan mo bang maging presidente para maiparating mo yung mensahe ng taas sa lahat ng tao? Ay, Diyos ko naman. Bakit si Jesucristo ba, tumakbong presidente? Hindi naman siya tumakbong presidente. Si Moises ba tumakbong presidente? Si Abraham ba tumakbong presidente? Wala naman nagsitakbong presidente sa kanila. Yung mga apostol ba tumakbong senador? Maniniwala ako kay Brother Eddie kung lahat yon, yung apostol ni Jesus Christ, tumakbo ng senador, tapos si Moises tumakbong presidente, si Abraham tumakbong vice president. Kasi yung layunin nila ipakalat Wala sa posisyon ng pagpapakalat ng salita ng Diyos. Kahit simpleng tao ka lang, kaya mong gawin yan. Yung mga apostol nga ni Kristo, simpleng tao lang sila Nagawa nilang ipakalat sa buong mundo yung salita ng Diyos Nang wala silang posisyon, hanggang sa binitay sila. Diba? Wala silang posisyon nun. Bakit kailangan mo magkaroon ng posisyon para ikalat mo yung salita? Yun yung pinang-isip ko. Diba? Kaya ako, Villanueva, ala na yan. Lito Lapid. Wala na yan. Bigyan na yan. Wala yan. Si Lito Lapid, wala. Si Lito Lapid, ano yan? Yung susi niyan, hawak-hawak ni Bibi. Sususian lang yan, gagalaw yan. Pag sinusian yan, galaw ka. Wala na yung dugong Leon Guerrero dyan. Dugo na ni Chucky yan. Pinapagalaw na lang yan para manika. Gatsan yan. Pababa yan. And then, Wala yan. Si Gatcha niya, kita mo naman, tahimik lang. Kulang na lang magtimpla ng kape, maglinis ng lamesa, para nga siyang, dapat kasi ginawa na lang ni Gatchal yan habang nakikinig siya dun sa hearing, binilang niya na lang yung buhok niya sa ulo. Parang boring na boring siya dun sa tabi ni Cheese Parang wala akong ginagawa dito Magbilang nga ako ng buhok sa ulo. then, sino ka ba? Basta, sa tingin ko, panalo pa rin
ang ipababa Oo. ang number of conviction votes pag nagbotohan. But anyway, Nakakalungkot. let's just pray na sana totoo itong sinasabi ni Escudero, totoo ang sinasabi ni Lacson na gusto nila ng 16. Kung Sana nga. makonvince nila si Senator Subiri na 16 din ang kanila, panalo na tayo. Kasi 8 ang minority Suntok plus sa buwan 11. So safety na si VP Sara. But then, kung maipababa nila ng 14, mahirapan pa rin sila kasi nga 13 lang sila. Kailangan pa nila ng isa. There's no way na Kailangan pa nila ng isang maghuhudas. Ang tanong, may maghuhudas pa ba? makakakuha sila ng isang boto galing sa minority senators. Kasi itong 8 naiwan dyan, to me, solid Solid rock na yan, wala na. Wala na yang Oo, iwanan. wala na yan. Tuloy-tuloy na yan ang laban. Wala. Para matulungan nila Gustahan tayo, titiktikin naman nila dyan yung mga bilyar. na mak-acquit si VP Sara sa impeachment trial na ito. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.